Kapag daw ika'y hawak mo ang katotohanan at wala ka naman tinatago, ikaw ay a-attend ng Senate hearing kasi wala ka namang ano, wala ka namang, kinakatakot, wala ka namang, kumbaga, inaano, yung, sabi niya kasi kung hawak mo naman ang katotohanan, bakit ka nga naman ano magtatago? Ngayon, ba't ka nagtatago? Hindi ka na nga makita ngayon, hinahanap po si Harry Roque, wala na, hindi na po makita. Kung saan-saan na po inano, kung saan-saan na po inihain o pinabigay ang kanyang, warrant of arrest, wala pa rin po, hindi pa rin po makita. Ano ngayon ang ano mo niyan, Harry Roque, naduwag ka na sa katotohanan. Akala ko ba matapang ka dahil nasa iyo katotohanan, ba't ngayon ayaw mo magpakita sa Congress hearing? Samantala, hindi pa rin mahagilap si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na iniuugnay sa operasyon ng illegal na pogo. Ayon kay House Quad Committee Lead Chair at Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Barbers, wala raw sa kanyang opisina at bahay si Roque nang ihain ang arrest order laban sa kanya kahapon. Matatandaang ipinasight in contempt si Roque dahil bigo niyang isumite ang mga dokumentong may kaugnayan sa pogo na ipinasampina ng komite. The Office of the Secretary General with the Office of the Sergeant at Arms went to his law office at isinerve, no? Baka in fact yung secretary hindi daw tinanggap. Kaya they waited for several hours dun sa law office kung nandung si Attorney Harry Roque. Pero sa Facebook post ni Roque kanina, sinabi niyang wala pang nagsisilbi ng warrant of arrest mula sa Kongreso sa kanyang opisina. Tinabla naman ni Barbers ang akusasyon ni Roque na nilalabag ng Quadcom ang kanyang right to privacy. Mas matimbang daw ang right to public information, lalo na kung nakakaapekto ito sa interes ng publiko. Magpakita na lang daw si Roque sa pagdinig. Itong mga dokumentong binanggit, siya ho ang nag-volunteer. Sinasabi lamang namin, yung pinangako mong isubmit mo na. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam. Diba, kita nyo, si Harry Roque kay tapang-tapang noong, naging ano 'to, nitong pinatawag sa Congress hearing, parang kay tapang-tapang. Tapos ngayon, nagtatago. Hoy mga DDC, tanga talaga kayo. Bakit di kayo nag-ingay nang umalis ang VP nyo during typhoon and allegedly watch Taylor's concert at Germany? Nag-ingay siya pagbalik sa pagtanggol ng iilan sa mga SG niya. Pagtanggal ng iilan sa mga SG niya. Yun nga po. 'Di ba medyo ano talaga, 'no, etong, grupo ng mga DDS na 'to, siyempre lagi silang hahanap ng butas laban kay PBBM. Eto naman si Harry Roque 'di ba gano'n naman 'to lagi, lagi itong nangko-question ng, ginagawa ng pangulo, lagi itong nangko-question ng ginagawa ng ano, tawag dito, ng ating gobyerno, pati ng Kongreso, 'di ba? Ang dami nitong binabatikos, lahat binabatikos nito lalo na si PBBM. Hello po, Nay Lorena Silverio, hello po. 'Di ba napakarami nitong pinapatutsadahan patungkol kay PBBM, kila Sec Boying, kila DILG Secretary Benar Abalos, 'di ba napakarami nitong binabanatan. Ngayon, ikaw sabi mo malinis ka, wala kang koneksyon sa Pogo, ba't ka nagtatago? Bakit hindi mo ipakita yung ano mo, mga bank account mo? Kung meron kang, paliwanag diyan na maganda, ba't ka nagtatago? Hello po Ate Rhea, magandang umaga na diyan sa inyo sa Japan. 'Di ba sabi mo matapang ka kasi wala ka naman tinatago. Wala ka palang tinatago ngayon, ba't ka hindi nagpapakita? Naku, napindot ko. Napindot ko yung ano, yung back. Sorry po, sorry.
'Di ba, kung wala kang tinatago talaga, Harry Roque, o di magpakita ka, pumunta ka ng, Congress hearing, 'di ba? Ipasa mo yung mga papeles na hinihingi sa'yo. Oh, gano'n lang kadali 'yun. Kung wala ka talagang tinatago. Kasi ang walang tinatago, ang walang ano, walang, kumbaga, yung walang kahit ano man lang na ginawang masama, 'di ba? Malakas ang loob niyan sa katotohanan. Naku, sigurado talagang, kahit saan pa makarating, kahit sa korte pa makarating, ah, ilalaban mo 'yan ng ano, katotohanan hawak mukha mo, 'di ba? Pero yung ngayon na ganyan na parang, ano ka, nagtatago ka, 'di ba? Tinatago mo yung, dapat na malaman ng, taong bayan kung saan ba galing yang, ano na 'yan, mga kaperahan mo na 'yan. Kasi sabi nga bigla ka daw yumaman, bigla daw dumami ang iyong, kaperahan, bigla daw dumami, o 'di paliwanag mo ng maayos kung hindi 'yan galing sa Pogo, kung hindi 'yan galing sa mga operator ng Pogo. Yung ginawa ni Sara na panonood ng concert sa Germany kahit binabagyo tayo, 'di nila napansin, mga bugok talaga. Yun nga po, 'di ba? Parang ano ba, mga bobo ba talaga kayo? Ganyan ba talaga kayo ketatanga? Eto nga, kay PBBM, sinurpresa nga siya, 'di ba? Na-surprise si PBBM. Walang nakakaalam na merong gano'ng, birthday party na ibibigay kay PBBM, hindi alam ni PBBM 'yun. Tapos ground for impeachment sinasabi ng mga kumag. Paano naging ground for impeachment 'yun? Niregaluhan ka, sinorpresa ka ng isang handaan ng mga kaibigan mo na nagmamahal sa'yo, aba, dapat pala pinigilan mo 'yun. Ano 'yan, illegal birthday party? Illegal birthday party ba yung kaso doon? Ngayon po meron po tayong nakita ditong, litrato ni Digong. Oh, ayan, oh. Alam niyo, nakakalungkot lang din na malaman na ganito yung itsura nitong, kaniyang kalagayan ngayon, 'di ba? Kumbaga tayo, ano tayo dati dito, kumbaga hinangaan natin dati 'tong si Digong, Akala natin, mabuti talagang presidente, pero yun pala binaon lang tayo sa utang. Kita niyo si Digong, mukhang isang bulate na lang ang hindi pumipirma. Walang problema sa buhay 'to, sa totoo lang, kahit maipakulong pa 'to ng ICC, damputin ng ICC, kahit na mategi na nga 'to, magurgur na 'to, yung ano na, yung bumigay na sa katandaan. Ah, Wala na, nagawa niya na yung yung kumbaga pinakakailangan niyang gawin sa buhay niya, 'di ba? Wala ng, no remorse na 'to, sa totoo lang kaya sinasabi niya, kaya nga matapang 'to sa ICC, kaya nga 'to maano sa ICC, kasi ano na 'to, no remorse na. Kumbaga hindi 'to nagsisisi sa mga ginawa niya sa buhay niya. Wala 'tong paki, wala siyang paki sa kung ano man ang, mangyari pa sa kanya. Bakit? Kasi naka-safety na siya, Kahit ano pa gawin sa kanya ng mga tao ngayon, pagbayarin siya sa mga nagawa niyang kasalanan, pagbayarin siya sa kanyang, mga pagkakamali noong siya ang presidente, wala na, 'Di ba kita niyo pagkatapos makulong ni Kibuloc, tahimik si Digong. 'Di ba, walang kahit mga paglabas sa interview wala, 'di ba dati lagi yang merong interview sa Davao, ini-interview ni Badoy saka ni Harry Roque. Oh, ngayon si Harry Roque nagtatago, si Digong kaya, nasaan na kaya si Digong? Bakit parang wala na rin? Ba't parang,
Meron nga pong nagsabi sa akin, nagtatago na daw si Digong. Kanina sa live ko yata yun, eh, may nagsabi, kaninang hapon, hinahanap si Digong, ba't daw wala na? Nagkaso, kinasuhan niya si Marbil, si DILG Secretary Benhar Abalos, at si General Torre. Kinasuhan niya pero walang hindi natin na nakitang nagpa-interview o lumabas pa 'to sa kahit anong, media, hindi na natin nakita kahit sa SMNI nga wala 'to, eh, 'di ba? So, nasaan na kaya si Digong? Ano na nangyari? Yung dating matapang, malakas, pinakamalakas, 'di ba? Wala na ngayon, eh. Alam niyo po ba si Digong, meron din akong nalaman. Kaya pala ito tinaasan ng sahod, ah, kaya daw po tinaasan ng, sahod nitong, mga kapulisan noong panahon ni Digong, alam niyo po ba kung bakit? Para hindi po siya makudeta. Kasi si Digong pala noon, nung naupo na bilang presidente, takot na makudeta 'to. Kasi nga sinabi ni Trillanes noon na may magkukudeta kapag si Digong ay naging presidente. So para walang magkudeta, pulis at army tinaasan niya po sahod. 'Di ba? Ang galing ng strategy ni Digong, oh, 'di ba? Oh, isang kumpas lang niya ng kamay, oh, likidahin ng mga drug lords at, drug pusher na hindi kumukuha kay Michael Yang. 'Pag hindi kay Michael Yang kumukuha ng source, hindi kay Michael Yang humahango, parang sa Batang Quiapo 'yan, yung si Ramon, saka sa yung Red Phoenix, parang gano'n. Saka kay Don Facundo, parang gano'n. Kapag hindi ka sa kaano ng mga kapulisan, yung sa tropa ng kapulisan hindi ka dun kumukuha, aba, lakalabanin ka. Hi, kung di lang masamang mag-curse sana nga naku, yun nga po lahat ng masasama sana 'no. Ate Jaswan, tactic lang yan nila ang sakit-sakitan. 'Di ba si Roque may sakit din? Yun nga po, sakit-sakitan pa more digong niyo sabi ni Kuya Gardo Zap. Jaswan Meyano, Boss Mac maganda daw ang kulungan ng ICC. Opo, totoo po yan. Elsie Sarmiento, maniwala ka diyan, drama lang yan. Nay Lorena Silverio, totoo ba Mac 50-50 daw si Digong niyo? Parang hindi po yata totoo, eh. Kuya Marvin, bakla nasaan na yung talas ng dila mo noon? Parang umurong, naduwag ka na ba? Ipagtanggol mo mga baklang attorney. Sino mag-impeach? Tatlo lang sila sa Kongreso. Merong eto nga po 'di ba? Sabi ni Harry Roque, habang patagal daw ng patagal, madami daw ang sasama sa kanilang people power doon sa may EDSA People Power Revolution Monument. Awa naman ng Diyos, nung nakaraan pong Biyernes, 20 piraso ang nagpunta po doon. Meron pong 20 piraso. Kuya Oscar Puzon, shoutout po. Kuya Gardo Usap, nilipol na ang mga kampon Jabuloy Digong nyo. Kuya Gardo Usap, alam nyo sa totoo lang, pinakita talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang batas ay patas. Ang batas ay para talaga sa lahat. At ang batas po, walang sinisino. Mahirap, mayaman, hindi ka titignan yan na na kung sino ka man. Titignan niyan bilang ikaw ay isang Pilipino. Hindi po bilang isang kunwari ikaw ay mayaman, kunwari ikay mahirap, 'di ba? Pantay-pantay po ang mga Pilipino sa batas. Yan po ang kagandahan niyan dito sa nangyayari dito sa kay PBBM. Hindi katulad nung panahon ni Digong. Kapag ikaw ay, 'pag ikaw ay, mahirap, nakatsinelas ka lang, aba delikado ka. Puwede kang, masama sa tokhang, 'di ba? Puwede kang, maging, subject sa tokhang. Ngayon dito, sa pamumuno ni PBBM, 'di ba, pantay-pantay ang mga Pilipino. 'Yun naman po ang kagandahan nun.
Yun po ang, kumbaga, masasabi natin na maayos talaga ginagawa ng ating, Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon po, puntahan naman natin ito pong, isa pa nating, topic, na kung saan ay,